Ito mga kabali, meron tayo uling re-referent power house na welding inverter edge. Ay, saksa ito nga. MMA 300. Yan. Sabi ginagamit, tapos biglang bumaksak para raw may pumutok sa loob. Yan. Bali, open muna natin yung cover nya. Tanggalin natin. Tanggalin ko lang. Ito mga kabali, bali wala naman tayo nakuha shorted dito sa output. Chinek din natin yung MOSFET nya, wala siya shorted. Bali try natin muna. Saksak natin. Saksak ko pala. Ayan, nakasaksak na. Ganito yung napapanood ko, bigla na lang umuusok. Ito, on ko na. Ayan. Maandar natin. Ayan, nakukontrol hanggang 300. Tingnan natin kung may output. Sabi wala na raw spark. Hindi natin mapapatunayan niya. Sabi natin output. Ay, ako pala. Bali meron, mababa, 23 lang. Ayan. Meron siyang output, mababa. Bakit mababa? Check tayo ng supply natin dito sa 24 volts. Dito, ayan, makita natin meron nakalagay na 24 volts. Ayaw luminaw. Ayan. Yun, lagi yan. Diyan tayo magsusukat at 24. Bali, sukatan ko lang natin kung meron. Kung sakto ba. Wala, may i-chopstick to. Tumama sa ibang parts. Natin kung parehas sa meter natin. Meron, 24. Bali sa supply natin na sa PWM, walang problema. Pero mababa ito, 24. 24 lang. Bali check lang tayo ng parts dito. Wala naman tayo nakakita sunog. Bali ang PWM niya ito, nandito. Bali tanggalin ko muna yung harapan. Check muna tayo na bakit mababa yung voltage. Check muna ako dito sa PWM natin. Bali ito, pakita ko lang yung natin, yung signal natin okay. Yan, walang problema. 48.7 kHz. Bali ang ganda, kwadradong square na square. Bali yan. Bali sa PWM natin wala tayong problema. Malamang nito dito tayo sa output nagkaroon ng problema. Bali mag-check tayo dito. Check ko lang. Ito mga kabali, meron tayong nakuha shorted na capacitor. Bali dito siya nakalagay. Dito sa LM358 natin dito. Bali tingnan natin. Check. Buzzer tayo. Try natin. Yan, nagbabuzzer. SMD capacitor to. Yan. Bali, kahit huwag muna natin lagay yun. Try muna natin kung tataas yung voltage nya. Bali ito, saksak natin. Sukat tayo ng voltage.
Wala, ganun pa rin. 23. Ito mga kabali, wala tayong nakitang sira na dito. Bali, ito na ang nakita na natin sira. Sumabog yung MOSFET natin, biyak. Yan, biyak siya. Bali, ayan yung sumabog sa kanya. Ito, yung maitim na to. Bali, at least nakita natin na mayroong isang shorted dito na ano, na kanyang SMD capacitor. Ito, shorted. Bali, ayan, tatanggalin natin talaga tong ano, diode, bridge rectifier diode, saka yung dalawang MOSFET natin. Ayan, mabulikat tayo tanggalin para mapalitan natin yung ano, yung IGBT natin. Yan, bali tanggalin ko lang to. Balik na lang ako pagka natanggal na. Ito mga kabali, na-tester na natin yung ano niya, yung IGBT niya. Shorted, sira siya. Tapos sa signal naman, napag-check na ako. Dito sa kabilang side meron. Yan, lipat natin dyan. So gawing kaliwa. Yan, try natin. Yan, meron 48.2. Nalilipat natin dito sa kabila. Yan, nandiyan na. Yan natin, on natin. Wala. Yan. Bali, magkukot-kot pa tayo ng parts dito. Ito yung may glue, yung white glue, rubber, silicone rubber. Ayan. Bali, lilinisin ko to. Hanapin natin yung mga parts dito na may sira papunta dito sa kabila para maiayos na natin. Bali, tanggalin ko lang to. Balik na lang ako pag natanggal na to. Ito mga kabali, natanggal na natin yung ano, silicone rubber. Bali, yan. Sunog na sunog yung mga parts natin dito. Lalo na yung mga resistor. Tulad nito, resistor na to, shorted. Ay, ano, sunog. Dito. Dito. Lahat ito sunog. Bali, kung ano yung parts dito, yung din na nakalagay dito. Ere, 20 ohms, 200. Ganun din dito. Bali, titingnan lang natin kung ano yung value na nakakabit dito para di tayo magkamali. Yan. Bali, laglag na yung barya. Bali yan, ayusin ko na lang. Ito mga kabali, napalitan na natin yung mga resistor. Bali, yung mga capacitor natin wala naman shorted. Ito, saka itong kabila rito. Yung diode wala rin sira. Bali, ang pinalitan lang natin lahat, winasa out natin lahat yung ano, yung resistor. Yan, 20 ohms sa taas, 5R1 sa katabi ng ano, ng diode. 10 ohms na papunta sa ano natin, gate ng MOS ng IGBT. Yan, 10 ohms din dito. Tingnan natin kung meron ng signal sa magkabilang ano, magkabilang IGBT. Tingnan natin kung parehas ng signal. Hala, ito setup ko lang. Ito, okay na, ano na natin. Ito na, naka na yung monitor natin. Yan, mag tayo sa kabila. Testing natin, on ko na. Yan, meron. Meron siya, 48.7. Lipat natin sa kabila. Yan, makakabit na. Tingnan natin kung magkakaroon na. Ito yung wala kanina. Yan, meron na rin. 48.7 din. Okay na. Bali, hindi natin pinagtatagal para hindi tayo masiraan ng ano, dual MOSFET natin. 4688. Yan, bali, isip na natin lagyan ng ano to, IGBT. Bali, setup ko lang yung pagkabit.
Bali, shorted parehas to. Palitan ko lang to ng ng kinakabit natin. Bali 50 and 65 to. Ang lalagay natin 60 and 60. 60 T and 60. Ayan, yun yung ipapalit natin. Kaya hindi ko na ipapakita. Kakabit ko na antimano. Para matesting na natin kung tataas na yung voltage output natin. Balik na lang ako pag nakalagay na. Ito mga kabali, nakakabit na yung IGBT natin, 60 and 60. Bali, nakaabang na rin yung natin, output. Ito, dito sa may sa output nya, sa tornilyuhan, saka dito. Bali, ito DC, tingnan natin, diyan tayo kukuha. Test valve lang muna tayo. On natin. Yan, meron na tayong 53. Ayan, mataas na siya ngayon kaysa nung una nating buksan. Ayan, 300. Bali, i-set up ko lang. Lagay ko lang siya sa housing niya. Tapos testing tayo. Balik ako pag naka-set up na. Bali, ito, testingin natin. Adjust ko na lang yung 300, naka 300. Bali, gagawin lang muna natin 100. Ayan, nakaubos tayo ng isang welding rod. Di naman nasira, tsaka na-adjust yung lakas niya. Kahit 100, nakapaglulusaw siya. Hindi na siya mahina. Try natin sa 300. Yung konting natitira. Yan, lakas. Malakas siya. Bali, yan. Balik na natin sa natin, sa gawaan natin. Balik na lang ako pagka nandun na. Ito mga kabali, nakalagay na sa niya, sa housing niya. May cover na. Try natin kung nabago ba yung niya, yung output. Yan. Tingnan natin. Yan, 52 pa rin. Bali, mataas na talaga yung output niya. Yan, bali sa powerhouse ng inverter na to, Edge. Okay na.